she be staying, sir? Sino po? Saan po siya mag-stay? Well, the Vice President has a designated holding area in this building. So hindi po sa defense room, sarili siyang room. Well, it's up to her kung of course, that's her team, di ba? So, But she has it own aside from the defense. yeah, aside from the defense holding area, she has its own holding area. Sir, is she allowed to go to the office of senator judges? I'm not sure. I think because the senator judges it's already on the impeachment trial, di ba? So parang they siguro mas umiiwas na silang because it's already on trial. Sir, so we're not expecting any senator to receive her once she arrives in the Senate? I don't know about that. So nagpasabi niya. We're expecting her. Well, every day we expect her to come because she's on trial. So any day she might come, and the Senate is ready to accept her. So today, sir, she might. Today, well, meron silang mga sabi pero we don't know if she's come. Pasabi, sir. Sir, just the same yung security arrangement natin, even kapag darating ang Vice President, may changes po ba? None. Kung ano po yung nakikita ninyo, ito na po yun. And then, of course, the Vice President has her own security detail. After nung day 1 ng trial, sir, may changes ba tayo i-adapt after natin makita yung situation yung setup? Mr. President. So far, wala na. Maybe yung ating sa labas, baka yung ating mga CDM deployment, baka magbawas tayo ng konti. Babawas pa, sir? Babawas po? Ang CDM deployment natin, I think magbabawas sila. Thank you, sir. Thank you. Ayun mga kapartner, napakinggan po natin si Senate Secretary General Corpus at sinabi niya na may impormasyon silang darating nga si Vice President Sara Duterte ngayong ikalawang araw ng kanyang impeachment trial, pero yan ang ating aabangan kung positibo nga bang dadalo ngayong araw si Vice President Sara Duterte. Sinabi niya na kapag dadalo ang Vice Presidente ay may nakalaan sa kanyang sariling holding area. Depende yon sa defense panel kung mag-stay siya sa defense panel room. Pero sabi nga ni Corpus ay may designated area na sarili ang Vice Presidente dito sa loob ng Senado. At antabayanan natin ang pagdating ni Vice President Sara Duterte. Ngayong araw, ikalawang araw ng impeachment trial, mga kapartner, ay inaasahan natin ang magiging trial ay ang pagharap ng mga testigo, particular itong sa prosecution na tatalakayin nga itong articles of impeachment or Article 4 ng Articles of Impeachment ng Vice President Sara Duterte, kaugnay nga dito sa umano'y grave threats at ang assassination plot, inciting to sedition laban nga dito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa First Lady at ang kay dating House Speaker Martin Romualdez. Yan ang unang tatalakayin sa ikalawang araw ng impeachment trial dito sa Senado. Inaasahang unang haharap ang
mga testigo mula sa prosekusyon, ang 2 ahente ng National Bureau of Investigation, kabilang na nga rito ang mga forensic expert upang magbigay ng kanilang testimonya kaugnay nga sa nasabing mga paratang laban doon sa Pangulo, sa First Lady at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pero nauna nang itinanggi ng kampo ni VP Sara na hindi totoo yung mga alegasyon. Ayon sa kanyang mga abogado ay ginagamit lamang ng Vice Presidente ang kanyang karapatan sa malayang pananalita na ginagarantiyahan ng konstitusyon. Iginiit din ng kampo ng Vice na walang sapat na ebidensya na nagpapatunay na kumuha si VP Sara ng assassination or assassin o hitman upang gawin nga yung nasabing mga akusasyon. Sa ngayon, para sa defense panel ay nakadepende pa rin sa magiging daloy ng paglilitis kung dadalo nga si Vice President Sara Duterte ngayong araw sa ikalawang araw ng impeachment trial. At kanina ay napakinggan natin si Senate Secretary Corpus. Sinabi niya na kapag dumating ang Vice Presidente ay may nakalaang sariling holding room ang Vice Presidente maliban doon sa mismong defense panel room. Pero depende yun sa depensa kung saan mananatili ang Vice Presidente habang nandito sa loob ng Senado. At sinabi rin ni Corpus kanina na hindi nila alam kung hindi niya sinabi kung pwedeng pumunta sa designate o sa iba't ibang senator offices ng senator judges ang Vice Presidente, basta't ang sinabi niya lamang ay mayroon siyang designated na room, sariling room ang Vice Presidente maliban doon sa defense panel room at depende na nga yun sa depensa. So mamaya mga kapartners, 2 p.m. ang umpisa ng ikalawang araw ng impeachment trial at inaasahan nating unang tatalakayin nga yung Article 4 ng Articles of Impeachment na tumutukoy doon sa mga alegasyon ng umano'y grave threats, assassination plot, at yung inciting to sedition laban nga dito kay Pangulong Marcos, sa First Lady at kay dating House Speaker Martin Romualdez. At yung testigo na iharap ng prosekusyon ay yung 2 ahente nga ng National Bureau of Investigation, kabilang dito ang forensic expert na magbibigay ng kanilang testimonya. Sa ngayon ay nakaantabay ang lahat ng media dito sa hallway kung saan patungo doon sa defense panel room. Hindi natin alam kung dediretso doon ang Vice President sa defense panel room or doon sa kanyang designated na sariling holding area. Sa ngayon ay mahigpit pa rin ang seguridad at sinabi nga ni Senate Secretary Corpus kanina na walang nagbago doon sa security ng Senate. Yung sa buong seguridad ng Senado, kung ano yung mga napag-usapang seguridad ay yun at yun pa rin ang ipapatupad ng Senado.